Maraming mga bata ang nagnanais na makapasok sa eskwelahan, makipaghalubilo sa mga kapwa mag-aaral at makinig ng mga aralin na tinuturo ng mga guro. Ngunit paano nila ito mararanasan kung ang ating gobyerno ay walang sapat na pinansyal para maisakatuparan nito? Kung kaya't nagsisiyasat kami ng mga organisasyon na tumutulong sa mga mag-aaral upang matustusan ang kanilang kinakaharap na problema na ang edukasyon. Kaya't sa dokumentary na ito ay alamin natin ang ilan sa mga iskolar ng bayan na patuloy na nagsusumikap sa pag-aaral at sa mga organisasyon na naglulunsod ng tulong pinansyal para sa kanila. Anong pangalan, ilang taon, at saan nakatira? I am Justine Iabier, 18 years old from Sagrada Familia, Agonoy, Bulacan. Ako si Jenny Rose Lopez. I am 21 years old at nakatira ako sa Nicolas, Agonoy, Bulacan. My name is Floren Riley S. Francisco. I am 20 years old and I live in San Nicolas, Agonoy, Bulacan. Saan nag-aaral at ano ang kasalukuyang grade? Ako ay nag-aaral sa Bulacan State University, main campus, and I am first year civil engineering student. Kasalukuyan kong tinitake ang Bachelor of Secondary Education, major in Social Study, currently second year college. Nag-aaral ako sa Bulacan State University, Hagonoy Campus at kasalukuyang second year college. Anong scholarship program ang inaplayan? Ako ay nag-apply ng scholarship program sa non-government organization or NGO or sa Good Neighbors International Philippines. Ako ay scholar sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Ang scholarship program na in-applyan ko ay tinatawag na Tulong Pang-Edukasyon para sa mga Bulakenyo na pinangungunahan ni Governor Daniel Fernando. Ano ang nagtulak sa inyo na magdesisyon na sumali sa scholarship program? Ang nagtulak sa akin na magdesisyon na sumali sa scholarship program ay ang aking mga magulang. Dati kasi, mahirap talaga ang buhay namin. Yung nanay ko is naglalaba-laba, and yung tatay ko naman is mangingisda. At sa gabi, jumuduty siya bilang baranggitan. Kaya't sa hirap ng buhay, nag-apply ako ng scholarship nang sa gayon, magkaroon ng katuwang ang aking mga magulang sa aking pag-aaral. Ang dahilan kung bakit ako sumali sa scholarship ay tulong na rin financial sa mga activities na ginagawa namin sa school, tulong na rin sa mga magulang ko upang mabigyan ng pambayad sa aral. Ang nagtulak sa akin na mag-apply sa isang scholarship program is una dyan ay yung pangangailangan na financial. Alam naman natin na kahit na nag-aaral tayo sa Bulacan State University na kung saan libre yung tuition, ay meron pa rin kailangan paglaanan ng pera. Lalo na sa pamasahe, sa mga pangangailangan sa school, yung mga resources na kailangan ng isang estudyante is kailangan pa rin ng pera. And lalo na sa panahon ngayon na kailangan natin ng pera and alam natin na hindi madaling kumita ng pera, kaya ayun yung nagtulak sa akin na sumali sa scholarship program para kahit papano magkaroon ako ng konting allowance para matugunan ko yung pangangailangan ko sa eskwelahan. Paano nakakatulong ang scholarship sa dedikasyon ninyo sa pag-aaral? Yung scholarship is sobrang halaga at napakalaking tulong sa akin or sa amin. Ang scholarship ang isa sa mga naging dedikasyon at motibasyon ko sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng scholarship program, mas lalo akong naging dedicated at mas lalo kong pinagbubutihan ang aking pag-aaral dahil alam kong maraming tao ang naniniwala sa akin. Bukod sa aking pamilya, alam kong naniniwala rin sa aking kakayahan ang mga taong bumubuo sa Good Neighbors International Philippines kung saan ako kabilang bilang isang scholar.
Nakakatulong ito upang mas magsumikap pa akong mag-aral dahil alam natin na bilang scholar ng bayan, merong expectation ang government sa atin na hinahangad sa mga estudyante. Paano naman nakakatulong yung scholarship program sa dedikasyon ko sa pag-aaral? Una, hindi lang about sa scholarship program na pinag-applyan ko kay Governor Daniel, kundi sa ating lahat na nag-aaral sa Bulacan State University dahil tinatawag tayo na scholar ng bayan. At about naman doon sa scholarship program na pinag-applyan ko, nakakatulong yon sa dedikasyon ko sa pag-aaral dahil kahit papano ay natutugunan nito yung mga pangangailangan ko sa eskwelahan, kagaya ng pambili ng mga pangangailangan ko sa According to course ko our sa research, Eduk, like mga scholarships visual provide materials, students with access to prestigious educational institutions, enable them to pursue their higher education, and then create a competitive environment, inspire goal achievement, and catalyze educational achievements. Scholarships also encourage attentive study, book reading, and time management. Most students believe scholarships lead to the better grade points and class performance. Overall, scholarships contribute to the students to their educational success. The study surveys students about their perceptions of scholarship and their impact on academic goals. The majority agree that scholarship creates a competitive environment, inspire students to achieve goals, provide a safe and inclusive environment, and catalyze students towards their educational achievements. They also redirect students back to study when they lose interest. Scholarships also reduce financial issues, making them a valuable tool for achieving better education. Students also agree that scholarships encourage strict adherence to rules, attentive study habits, book reading habits, and time management, and timely assignment completion. Overall, students strongly agree that scholarships contribute to the development of certain habits for academic success. Ang mga mag-aaral ng kolehiyo na aming na-interview ay ang naging patotoo na ang scholarship na pinagkaloob ng mga pampubliko at pribadong organisasyon ay nakakatulong upang lubos na maisakatuparan ng mga mag-aaral ang mga pangarap nila sa buhay. Hindi lamang tulong pinansyal ang kanilang naibibigay sa mga mag-aaral, kundi pati na rin ang hangarin nila na makatulong sa kanilang mga magulang at sa mga problema na kinakaharap ng kanilang pamilya. Tunay nga na nagiging maganda ang resulta ng scholarship para sa mga mag-aaral, kabilang na dito ang pagsusumikap nila na mag-aral at pumasok sa eskwela. Kaya sa mga organisasyon na makapanonood na naging dokumentary namin na ito, naway ipagpatuloy pa ninyo ang inyong tulong pinansyal lalo na sa mga mag-aaral na nangangailangan nito. Magpatuloy nawa na yumabong pa ang mga organisasyon na tulad nyo na nagsusumikap upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. At para sa mga mag-aaral na binigyan ng pagkakataon na makatanggap ng tulong pinansyal, pagsikapan ninyong mag-aral ng mabuti upang sa gayon ay hindi masayang ang tiwala at pagkakataon na ibinigay sa inyo ng mga organisasyon. Magsisisa na itong biyaya na hindi mapapalitan ng pera, pagkus ay mapapalitan ng sipag at determinasyon sa pag-aaral.